Yun. Kung napapansin nyo mga kaibon, ano ba ang approach na nakikita nyo sa akin every time na may nagtatanong? Kadalasan, kapag hindi ko agad masagot, teorya lang po. Diba? Sasabihin ko, malamang sa hindi ito po nangyayari. Hindi po ako masyadong nagiging conclusive hanggat walang mga matitibay na ebidensya. At saan nanggagaling yung mga ebidensyang yun? Kadalasan dapat scientific yung approach. Okay? Para maging legit yung mga binabanggit natin, dapat medyo scientific. Hindi lang medyo, dapat scientific yung approach. Kaya kadalasan, pag may mga nagtatanong sa akin ng iba't ibang topic, lalo na lalo na tungkol sa red factor birds, alam natin yan. Mayat maya po, matagal na siguro 5-6 years ago, may nagtatanong na sa atin noon. Wala naman ako maisagot hanggang ngayon. Bakit po? Kulang po kasi ang mga data at research. Okay? Kasi kailangan po yung mga ganyang klaseng topic, hindi medyo, nagamit ko na naman yung medyo, dapat scientific talaga yung approach. At pareho kami or we're on the same page ni, kilala nyo to, abay, ang live streaming nito panay-panay together with Mike Pingol. At nakakatuwa dahil isa sila sa nagpapakalat ng mga kaalaman, di ba? So si Rupert Bernabe, ayun. Kumbaga, nasa pareho kaming frequency niyan. Nagkakahuntaan kami madalas niyan. Kaya yun, sabi niya nawala ako sandali. Buti, tuwan-tuwa siya na nandito tayo. So anong kinalaman ni Rupert? Kasi siya din, scientific din ang approach niya. Hindi rin siya basta-basta magbibigay ng konklusyon kung kulang ang mga ebidensya. At ganito po talaga nangyayari sa red factor birds. Kaya kung mapapansin nyo sa dami nung nagtatanong sa akin, ganun din kay Rupert. Ako, hindi ko talaga masagot. Lagi ko sinasabi, darating tayo dyan. Kumbaga, magbibigay muna ako ng basics and fundamentals para pag sinagot ko yan, makikita nyong kulang pa ang mga data, kulang pa ang mga research. Kaya minsan pag may nag-PPM sa akin, sinasabi ko lang, tulungan nyo akong magkaroon ng database tungkol dyan. Ano ba nangyayari talaga dyan? Kailangan natin yung research na medyo pulido. Yun lalo din ang nasa isip ni Rupert. Ano nangyari? Meron pa palang isa na kinukulit na siya. Kinukulit din siya kahit sa malayong lugar. Kahit sa Netherlands. Walang iba, yung totoong expert. Yung totoong master. Kumbaga, ewan ko lang, siguro pwede ko nang i-claim na sa buong mundo, medyo nag-specialize talaga siya sa African lovebirds. Okay? Although ngayon, ang research niya, napupunta na rin sa iba't ibang klaseng ibon. Pero talaga nag-specialize siya. Kumbaga, ito yung sinasabi kong paulit-ulit. Kung merong expert, siya na yun. Si Dirk Van den Abil. Ang dami rin palang nangungulit kay Dirk. May mayat maya nag-i-email tungkol sa red factor birds. Sabi nga niya, karamihan na mga Pinoy din. Paano ko nalaman yan? Ba ito si Rupert. Kahuntahan niya hanggang ngayon tong si Dirk. Ako sa totoo lang, a few years ago, hindi ko na nakahuntahan si Dirk. Parang feeling ko kasi baka nagkakaedad na, nakakahiya. So, ayun pala, hindi. Active pa rin. Kahuntahan niya madalas itong si Rupert. Minsan nagzo-zoom meeting pa yata ito sila Rupert kasama ng ibang mga curious. Ako, nabisi lang ako ng mga nakaraan. Dapat 1 o 2 beses na ako naisama ni Rupert. Zoom meeting together with Dirk Van den Abil. Okay, so nagka-clarify sila dun. Napakaganda ng ginagawa nila. So ngayon, sabi ni Dirk, Rupert, ito na yung kwento, hindi naman talaga kung gagawa natin ng konting kwento. Kumbaga nagtagalog bigla si Dirk. Rupert, kinukulit na ako ng mga Pinoy breeders din. Akala ko ikaw lang kukulitin. Gagawa natin ng paraan yan. Magiging scientific tayo. Yung mga hirit ni Dirk. Siyempre, alam naman natin kung approach ni Dirk, pulido, di ba? Dirk Van den Abil na yan. Rupert, ito gagawin natin, Dahil ako, kinukulit din ako, dami nakikipag-usap sa akin. Gusto ko na rin malaman once and for all. Yung research natin maging pulido dyan. So, ang ginawa niya, parang gagawin niyang intermediary, si Rupert. Binanggit sa akin ito ni Rupert kasi para daw kumalat din sa buong Pilipinas yung nasa isip nila ni Dirk. Kaya mamaya ilalagay natin yung link. Okay, may link Sabi ni Dirk,
gawa na tayo ng paraan para once and for all masagot natin to scientifically. Okay? Kung anong meron ba talaga sa red-factored birds. Okay? So ngayon, nakalagay dun sa ano niya, pwede kayo mag-email kay Rupert para meron pa nga doon nakalagay na mga guidelines kung saan nyo bubunutin yung mga feather. Okay? So kukuha ng mga feather samples. Dapat as much as possible sa napakaraming nagbi-breeder. Hindi lang 2, 3, 4 na breeder. Para kumbaga, yung sample sa population ng red factor varied. Okay? So, inihikayat po namin kayo dahil talaga namang lagi kayo nagtatanong tungkol dyan. Kunin nyo na. Kumuha na kayo ng mga sample ng mga balahibo ng mga red-factored birds nyo. At ang alam ko, i-email nyo yan kay email or paano pa maipapadala kay Rupert. At si Rupert na ang bahalang magpadala sa Netherlands. Sa, kumbaga, laboratory nila Dirk. At malamang, after a few months or hindi ko alam kung magiging gaano katagal ba yan, dun sa Ornithogenetics na website ni Dirk, malamang mapapublish niya yung kanyang kung ano man ang magiging conclusion o kung magiging conclusive man. Kasi hindi naman natin masisiguro na talagang once and for all, malalaman na kagad ni Dirk kung ano ba meron sa red-factored birds. Pero at least, scientific yung approach, di ba? So yun, yung mga nagtatanong sa atin, pati kay Rupert, pati yung nangungulit kay Dirk. O yan, once and for all, may pagkakataon na po tayo mga Pinoy breeders. Magpadala po kayo ng mga balahibo, mga feather sample. Kay Rupert Bernabe po. Saludo naman din tayo kay Rupert dyan. Okay? Ang link po, nandyan po ilalagay po natin sa comments. Makikita nyo doon, may English at Tagalog kung ano yung guidelines, kung paano gagawin, at kung paano yung pagpapadala. Okay? Madali lang naman po. Pindutin nyo lang kagad yung link sa comments. Okay? O, ayan, tatandaan nyo, every time na merong mga parang topic na medyo komplikado, dapat scientific ang approach. Eto na. Si Dirk na mismo nag-request sa atin. O sige, gagawa natin yan ng research. Hindi sa atin pala. Through intermediary kay Rupert. Kasi medyo, hindi naman nakukulitan. Pero sunod-sunod na rin daw ang message kay Dirk tungkol sa red factor bird. So, dahil nga madalas niya pang nakaka-discussion itong si Rupert, ayun. Buti naman at si Rupert na magiging intermediary natin. Okay, yun lang po. Click nyo kaagad yung links. Yung sa maraming nagtatanong ng ilang taon na. Ayan na, pagkakataon nyo na po yan. At pagkakataon natin lahat para makita natin kung anong kalalabasan ng research, scientific research na yan. Kasi moderno ang mga tools, mga equipments nila dun sa laboratory ng Ornithogenetics ni Dirk van den Abil. Okay! Salamat po! Hasta la vista! Salute, Rupert!